Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Yan, Merry Christmas po and Happy New Year. Tapos na pala. Yan, salamat po sa Panginoon dahil narito po tayo, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At tulad po ng nasimulan last Sunday, ay ang pag-uusapan po natin simula po last Sunday hanggang sa mga susunod na linggo ay ang patungkol po sa ating Panginoong Isus. Ba't ko po kayo binati ng Merry Christmas? Kasi po yung ating pag-uusapan ngayon, ito po yung isa sa pinakamagandang nangyari at naganap po sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ano po iyon? Ito po yun. Makita po natin ang kapanganakan ni Jesucristo ng ating Panginoon. Do tapos na po yung Christmas season nung nakaraang December, hindi lang naman po doon natatapos kung bakit po natin kailangan pag-usapan ang kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Bilang ang ating pong pag-aaral ay nakatuon po sa ating Panginoong Jesus at pagsimula nito ay dito po, nagsimula kung saan ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao, pinanganak sa sanlibutan. Makikita po natin yung ating buong pag-aaral sa Ebanghelyo po ni Lucas. Lucas chapter 2, verse 1 to 21. At may subtopic po ako o subtitle po ako nilagay. Ang panganakan ni Jesucristo, ang tagapagligtas na ipinanganak ayon sa propesiya, pangako at plano ng Diyos. Dito po natin ito makikita at inahayag po ni Lucas kung saan siya po yung sumulat ng Ebanghelyo ni Lucas, yung mga kapahayagan sa bawat talata kung sino po ba ang ating Panginoong Jesus. So, katulad po, parang natandaan ko po, ito ay naging topic na ng dalawang Sunday na binahagi po sa atin ng mga kapatid, yung patungkol po sa pangyayari kung saan pinanganak ang ating Panginoong Jesus. Ano pinatatandaan ninyo? Merong census na nangyari. Bukod doon, meron ding mga pastol. Doon po sa census, ito po yung naging kaparaanan ng Diyos upang mangyari po at may sa katuparan yung hula po na makikita po natin mababasa po natin sa aklat po ng Micah o ng Mikas 5 verse 2 kung saan pinapahayag doon na sa Bethlehem sisilang yung tagapagligtas. At ganoon din, makikita po natin yung mga pastol, sila po yung pinahayagan ng anghel kung saan binalita sa kanila yung isang magandang balita na dapat nila ding malaman na magdudulot ng kagalakan sa lahat ng tao. Ito na nga yung pagsilang ng ating Panginoong Yesus. At ngayon po, isa-isahin po natin yung bawat parte po ng mga talata na ating binasa kung saan makikita po natin ano po yung mga kapahayagan patungkol sa ating Panginoong Yesus. Sa bawat parte po ng mga talatang ito, makikita po natin yung katotohanan kung bakit po ba isinilang ang ating Panginoong Jesus. Di ba nga po tulad ng pag-aaral, pagsimula ng pag-aaral natin, ito po ay nakatuon lamang kung sino po ang ating Panginoong Jesus. Ngayong umaga po, wala po tayong ibang pag-uusapan, kundi ang mga katotohanan patungkol po sa kapahayagan sa mga talatang ito sa ating Panginoong Jesus. Unang parte, makita po natin dito na pinahayag ng ating Panginoong Jesucristo, siya ang Mesiyas na katuparan ayon sa dakilang plano ng Diyos. Marami pong hula, maraming propesiya ang binanggit patungkol sa ating Panginoong Yesus. At isa na dito na siya ay isisilang sa Bethlehem. At nangyari lamang ito nung nagkaroon po ng kautusan, yung emperador po sa panahon na ito na magkakaroon po ng census, uuwi yung mga tao sa kanilang mga lungsod o bayan upang magpatala. At dahil po dito, dahil si Jose ay taga Bethlehem, maging si Maria, sila po ay umuwi sa kanilang lungsod. At dahil po doon, nangyari po yung plano o propesiya para po sa ating Panginoong Jesus na siya po ay isisilang sa Bethlehem. Kung ang emperador po, siya ay makapangyarihan na tao sa panahong ito. At meron po siyang kapangyarihan na iutos at sundin ito ng mga tao. Pero sa panahong po ito, katulad po ng pagpapatala ng mga tao, pero pong naitala na maganda sa kasaysayan ng tao. Ano po ito? Hindi po yung bawat tao na nagpa-census, kundi naitala yung isang pangyayari na isisilang ang tagapagligtas. Na siyang propesiya at magiging katuparan po ng pangako ng Diyos. Sabi po sa Lucas chapter 2 verse 1 to 3, nang panahong iyon, iniutos ni Emperador Augusto na magkaroon ng census sa lahat ng nasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang census na ito ay ginawa ng Cirenio, ang gobernador ng Syria, kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan
upang magpatala. Yung pangyayari po na ito ay naging daan upang mangyari po ang propesiya at plano ng Diyos. Pangalawa, si Jesucristo ang tunay na hari na mula sa angkan ni David. Alam naman po natin na si David ay tunuring po na hari after po ni King Saul. So dahil ang hula po na makikita po natin ito sa 2 Samuel chapter 7 na magpapatuloy po yung paghahari ni David. Ano po yon? Ito ay pagpapatuloy nang dumating ang ating Panginoong Hesus. At nangyari po ito ng ating Panginoong Hesus ay tuluyan ng magkatawang tao. Ang sabi po dito, mula sa Nazaret, isang lungsod sa Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang maging asawa na noon ay kabuwanan niya. So makikita po natin na sa panahong ito, saktong-sakto at tugmang-tugma po yung mga pangyayari upang may sa katuparan po yung propesiya na binabanggit noon sa Lumang Tipan na nangyari at nais sa katuparan ng ating Panginoong Hesus ay dumating sa sanlibutan. Ipinapakita po ng mga talatang ito na kahit makapangyarihan po ang emperador ng Roma, ay kasangkapan lamang po siya ng plano ng Diyos at ang census ay naging daan at dahilan kung bakit po sina Jose at Maria ay napunta sa Bethlehem. At nung pangyayari po na ito, si Maria po ay kabuwanan niya na. Kaya po nangyari na ang ating Panginoong Hesus ay isilang sa Bethlehem sa panahon na inutos ng emperador na magpatala ang mga tao. Makita po natin dito na ang kapanganakan ng Panginoong Hesus ay ang pinakamagandang naitala sa kasaysayan na pagkilos ng Diyos. Ang kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo ay ang pag-uumpisa ng plano ng Diyos na pagtubos sa sangkatauhan. Makikita po natin kahit na paulit-ulit na po nating naririnig, kahit paulit-ulit na po nating sinasariwa yung kapanahunan ng Kapaskuhan, makikita pa rin po natin na napakalaking bagay at naging posible talaga na mangyari yung pangako at plano ng Diyos sa pagtubos sa pagsisimula nito sa pamagitan ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. Kung walang nangyaring kapanganakan ng isang sanggol na lalaki doon sa sabsaban, wala pong mangyayaring pagliligtas. Ngunit dahil ito nga po ay plano at ipinangako at propesiya na nagmula sa Diyos, at dahil ang Diyos ay tapat, naging posible na mangyari ito ayon sa kapanahunan at itinakdang oras at panahon ng Diyos na mangyayari ang mga bagay na ito. At dito po nagsimula iyon dahil sa pagpapatawag ng census at dahil po sa kabuuan na din ni Maria. Sumunod po, si Jesucristo, ang Diyos na nagkatawang tao sa kababaang loob. Alam naman po natin, di ba, ang Israel, sila ay naghihintay ng isang hari, ng isang pinangako na magliligtas sa kanila. Ngunit ano po yung naging kalagayan, katulad po ng mga naririnig natin sa mga naunang mga mensahe before po yung ngayong linggo. Ang ating Panginoong Hesus, hindi siya yung inaasahang hari ng bayang Israel. Bakit? Di ba ang hari po, kung tingnan po natin ang kalagayan ng hari. Nasa isang malaking palasyo, nasa isang malaking kaharian. At kapag nagsilang ng prinsipe, siyempre maganda yung kalagayan. Nandun sa magandang palasyo, magandang lugar. Pero yung pong pangyayari na ito na naganap sa panganganak ni Maria para sa ating Panginoong Hesus ay hindi po doon sa inaasahang lugar o pagkakataon ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Ito ay nangyari sa isang sabsaban. Dahil yung panahon po na ito, ay naghahanap sila Maria at Jose na matutuluyan. Ngunit dahil wala silang nahanap na matutuluyan, ano ang nangyari? Dinatnan si Maria ng kanyang panganak sa isang sabsaban. At yung description nga po, di ba, kapag may nag-share po sa atin, ang description po ng sabsaban, makita po natin, di ba, puro dayami, tapos mayroong pakainan ng hayop. At alam po natin, kapag kumakain ng hayop ay madumi yung lugar na yon at hindi kaaya-aya yung amoy or condition ng lugar na yon. Ngunit bilang pagpapakita po ng ating Panginoong Hesus ng kanyang kababaang loob na hindi tulad ng hari na inaasahan ng mga Hudyo, ganito po yung kanyang kalagayan.
sa pinakamababang anyo. At katulad po ito nung binabanggit sa Philippians chapter 2, ang ating Panginoong Jesus nang siya ay nagkatawang tao, nung kanyang hinubad yung kanyang kaluwalhatian upang magkatawang tao, ano po yung kanyang kalagayan bilang isang tao? Tulad ng isang alipin. Alipin na tinuturing na pinakamababa sa lahat upang ipakita yung kanyang kababaan at maging halimbawa ito sa mga mananampalataya. Sa pinakamababang uri ng kalagayan, sa sabsaban siya sinilang upang ipakita yung kanyang pagiging mababang loob. Sabi sa Lucas chapter 2 verse 6 to 7, habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit ang oras ng panganak ni Maria. Sinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki, binalot niya sa lampi ng sanggol at hiniga sa isang sabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kung mapapansin niyo po dyan, binanggit yung kaniyang panganay. Di ba kung babalikan niyo po yung pangyayari sa Ehipto, kung saan alipin po yung mga Israelita. Ano po yung nangyari po doon? Kailangan na magpahid ng hamba. Magpahid ng dugo ng pinatay na hayop sa hamba yung mga Hudyo, yung mga Israelita, upang sila ay lampasan kapag dumati yung anghel ng pamumuksa. At sinisimbolo nung dugo na yon na pinahid sa hamba ay yung ating Panginoong Jesus na siyang panganay. Panganay na mag-aalay ng kanyang buhay para iligtas, tumigis yung kanyang dugo upang linisin at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. At ano po yung nangyari doon sa mga hindi nagpahid ng dugo ng hayop na pinatay doon sa hamba ng kanilang mga sambahayan? Ano po yung nangyari? Namatay yung bawat panganay ng mga Ehipto, ng mga tao na hindi nagpahid ng dugo ng pinatay para doon sa hamba. Kundi nangyari dito, ang mga Israelita lamang yung naligtas dahil sa kanilang ginawa at pagsunod sa sinabi ng Diyos sa kanila. Ano po yung sinisimbolo nito? Ng ating Panginoong Jesus, siya yung mamamatay para sa atin dahil siya yung panganay na bugtong na anak ng Diyos para sa ikatutubos, ipagpapatawad ng kasalanan ng tao. Makikita po natin na ang katotohanan ito ng ating Panginoong Jesus na siya yung kaisa-isa at bugtong na anak ng Diyos na magiging handog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng tao. Yung mga taong sasampalataya sa Kanya ay hindi makakaranas ng kaparusahan, katulad po nangyari ng mga hindi sumunod doon sa panahon na yon sa Ehipto. Sila ay namatay dahil hindi sila sumunod at hindi nila ginawa yung iniutos ng Diyos sa mga Israelita. Bagkus yung mga maliligtas lamang ay yung mga sumunod sa Diyos. At dito po, bilang panganay na bugtong na anak ng Diyos ang ating Panginoong Yesus, ang bawat sasampalataya lamang yung maliligtas sa tiyak na kapahamakan. Next po. Si Jesucristo ang tagapagligtas na pinahayag ng langit. Nung pong pagkatapos po na ipahayag ng ating Panginoong Jesus ay ipapanganak, una po kina Maria, kina Jose, sumunod pong ipinahayag ng langit na ipapanganak ang isang sanggol na lalaki, ang ating Panginoong Jesus, sa mga pastol. At ano po yung kapahayagan na ito? Makita po natin ito dito sa mga talata sa Lucas chapter 2, verse 8 to 14. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. Lumapit at tumayo sa kalagitnaan nilang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang nakakasilaw na kaluwalhatian ng Panginoon, ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Dahil po ganun yung nararamdaman ng mga pastol sa panahong ito, meron pong binanggit sa kanilang anghel na nagpakita sa kanila kung bakit sila natakot. Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Ano iyon? Sinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo. So makita po natin sa pagkakataong ito, ng ating Panginoong Jesucristo ay tinutukoy po dito na magiging kagalakan sa inyo. Bakit? Ano ba yung kagalakan na tinutukoy dito nung anghel ng Panginoon na kumausap sa mga pastol? Yung kagalakan na maidudulot ng kaligtasan na makakamit ng mga tao na sasampalataya sa
Panginoong Jesus. Ito po yung binabanggit o naririnig niyo po lagi na joy of salvation. Wala po tayong ibang joy of salvation kundi ang ating tagapagligtas o ang ating Panginoong Hesukristo. At sa kabila po ng takot na meron sa buhay ng isang tao, ano pong takot ito? Yung hindi ka sigurado kung saan ka mapupunta kapag ikaw ay namatay. Na hindi mo alam kung ikaw ba ay mapupunta sa langit o mapupunta sa impyerno. Ngunit dahil mayroong inihayag sa atin na magandang balita na magdudulot ng kagalakan sa atin, yung pong takot na yon ay napalitan ng ng kagalakan na meron ng pag-asa na makakamit ang isang tao na sasampalataya sa tagapagligtas. At ito po yung inihayag mula sa langit sa pamagitan ng anghel na Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang tagapagligtas na pinahayag sa langit, una, doon sa mga pastol, at ano po yung ginawa nila sa mga sumunod na mga talata. Pinahayag din nila ito sa ibang tao dahil ito yung kagalakan na meron sila, na nakilala nila ang tagapagligtas, na nasaksihan nila ang tagapagligtas, at nagdulot sa kanila ito upang patuloy na ipahayag ang katotohanan. Next verse. Yan, pinagpatuloy lang po dyan. Isinilang ngayon sa bahay ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At ganoon nga po yung nangyari, di ba binanggit po kanina sa previous verses, nang isilang ang ating Panginoong Jesus, binalot ni Maria, yung batang sanggol na lalaki sa lampin. At saan po nakalagay? Sa sabsaban. Bigla nilang nakita kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Gusto pong i-highlight dito yung verse 14. Ang sabi po dito, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Isa po sa naging bunga ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesus at magiging bunga sa mga taong sasampalataya sa Panginoong Hesus ay yung pagkakaroon ng kapayapaan. Binanggit po sa Philippians din po na huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, bagkus magpasalamat kayo sa Diyos sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus, na yung pakipag-isa natin ito na magdudulot sa atin ng kapayapaan na hindi kayang maipaliwanag ng isip. Dahil sa ating pakipag-isa sa ating Panginoong Hesus, tunay po na magkakaroon ng kapayapaan at tunay po na nagdala ng kapayapaan ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkasilang. Isa din po sa title ng ating Panginoong Hesus na makita natin sa lumang tipan ay ano po yun? Siya ang prinsipe ng kapayapaan. At sa pamagitan ng kanyang pagkakatawang tao, sa pamagitan ng kanyang buhay na nagsimula, sa pamagitan ng buhay na kanyang pinatunayan, sa pamagitan ng kanyang buhay na merong mga turo na iniwan, tunay po na magdudulot ng kapayapaan. Ang ating Panginoong Hesus sa bawat tao na sasampalataya sa Kanya. Panglima, si Jesucristo ang sentro ng tunay na pananampalataya. Lucas chapter 2 verse 15 to 18, nang makaalis ng mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-uusap-usap, tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang mga pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumaroon at natagpuan nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay ng mga pastol ang sinabi ng anghel tungkol sa sanggol, na mangha ang lahat ang nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tunay po na sa pangyayaring ito, ang naging sentro po ng pananampalataya at paniniwala ng mga pastol ay ang ating Panginoong Hesus. Dahil doon sa kanilang narinig mula sa anghel na Panginoon at dahil nasaksihan nila na tunay ito na nangyari, nagdulot sa kanila ito upang magkaroon ng pananampalataya, at yung pananampalataya na yon na naging sentro ay ang ating Panginoong Hesus ay nagbunsod sa kanila upang, ano po yung sinabi doon sa verse 18, sila ay patuloy na magsalaysay at yung mga nakarinig po sa kanila ay patuloy na mamangha doon sa kanila pong mga binabanggit. Kasi, di ba po, doon sa panahon na yon, naghihintay yung mga tao, naghihintay yung mga Hudyo,
doon sa magandang balita ng kanilang inaasam patungkol sa tagapagligtas. Ngayon, nung dumating na ang tagapagligtas at pinahayag ito ng mga pastol, yung mga tao na nagkaroon ng pananampalataya sa panahon na ito, nakarinig lamang o binabalita ng mga pastol, nakita natin na ang naging sentro ng kanilang pananampalataya at pagpupuri ay ang Panginoong Hesukristo. At sa atin, katulad po ng mga pastol, tayo po ay nakarinig. Ngunit nung tayo po ay nakarinig ng katotohanan na ito patungkol sa ating Panginoong Hesus, yung ating po bang pananampalataya, ang sentro nito ay ang ating Panginoong Hesus. At kung ang Panginoong Hesus yung sentro ng ating pananampalataya tulad ng mga pastol, nagpatuloy po ba tayo, katulad ng mga pastol, sa pagpapahayag ng kamanghamanghang bagay na kanilang narinig? Nung magandang balita na kanilang narinig, na nagdulot sa kanila ng malaking kagalakan at upang patuloy na kilalanin ang tagapagligtas. Pang-anim, si Jesucristo ang sentro ng puso at pagpupuri. Paano po natin ito makikita? Sabi po sa Lucas chapter 2 verse 19 to 20, tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita, ayon sinabi sa kanila ng anghel. Nung pa lamang pong ipinahayag kay Maria yung katotohanan patungkol sa kanyang pagdadalang tao, never po siyang nag-doubt sa sinasabi sa kanya ng anghel o pinahayag sa kanya ng Diyos. Ano po yung naging tugon niya? Kung mabasa po natin sa ibang aklat po ng Ebanghelyo. Ano po yung ginawa ni Maria? Siya ay nagpuri sa Diyos dahil sa aking Panginoon na tagapagligtas. Before pa yun, naisilang ang ating Panginoong Hesus. Ngunit after neto, naisilang niya na ang tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus. Ano po yung naging respond ni Maria? At nadagdagan pa ito ng kapahayagan ng mga pastol na pinahayag po ng anghel ng Panginoon. Ano po yung kanyang naging respond? At ito ay kanyang pinagbulay-bulayan. Sa ating pong mga buhay, nung po narinig natin na merong tagapagligtas, na merong kaligtasan buhat sa ating Panginoong Hesus, nagpatuloy po ba tayo sa ating mga buhay na yung narinig natin ito ay maging fresh, maging sariwa sa bawat araw ng ating mga buhay? Tunay ba ito na nalalaman ng ating mga puso? Sa ating pananampalataya ng sentro ng ating puso ay hindi yung mga bagay na hinahangad natin o yung mga bagay na nanais natin sa libutan ito, kundi ang ating Panginoong Hesus na isinilang para sa ating kaligtasan. At ano po dyan yung sabi? Sentro ng pagpupuri. Sa ating pagpupuri, every Sunday or every pagtitipon, tulad po ba tayo ng mga pastol na simula nung narinig nila ang katotohanan patungkol sa Panginoong Hesus, ang naging sentro na lamang ng kanilang kapahayagan at pagpupuri ay ang tagapagligtas, ay ang ating Panginoong Hesus. Sa ating mga buhay, sa tuwing tayo nagpupuri, nagpapahayag ng ating mga papuri para sa Diyos, ano po ba yung sentro ng ating pagpupuri na yon? Ang tagapagligtas po ba natin? At pangpito, si Jesucristo ang tagapagligtas na masunurin para sa ating kaligtasan. Alam naman po natin ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao, sa anyo ng isang makasalanan, kahit na nasa laman po siya, siya ay hindi nagkasala kailanman. Dahil yun po yung requirement, magiging requirement ng Diyos na handog, perfect at walang batik, walang kapintasan. At makita po natin doon sa huling verse na ating binasa kanina sa huling talata sa verse 21, ano po yung sinabi dyan? Pagsapit ng ikawalong araw, kinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Ito po kasing kautusan ay binigay po sa lumang tipan pa lamang na susundin ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Na pagkatapos isilang ng isang batang Israelita na lalaki, siya ay tutuliin sa ikawalong araw. At bilang pagsunod po sa kautusan ng mga Hudyo, kautusan ng Diyos para sa mga Hudyo, sumunod po at nangyari ito at naisa katuparan ng ating Panginoong Hesus bilang pagpapakita na sa kanyang pagkakatawang tao
siya ay naging masunurin. At ano po yung sinasabi sa Philippians? Siya ay naging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Masunurin upang maging perpektong handog na iaalay, ipapako, mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kung hindi po naging perpekto ang buhay ng ating Panginoong Hesus, hindi siya magiging katanggap-tanggap na kabayaran sa ating kasalanan. Ngunit, dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay banal, siya ay matuwid, namuhay po siya ng walang kasalanan, walang batik at walang kapintasan na nagdulot upang maging perpektong handog ayon sa plano ng Diyos. Ano po yung kabuuan ng ating pinag-aaralan sa pagpapatuloy po natin ang pagkilala sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo? Inahayag po ng mga talata sa Lucas chapter 2 verses 1 to 21 na ang Panginoong Hesukristo, siya ang Mesiyas, ang ipinangakong tagapagligtas. Siya ang Diyos na nagkatawang tao na magiging perpektong handog para sa kabayaran ng kasalanan. Siya ang tagapagligtas na hinihintay na ng sangkatauhan, una ipinangako sa mga Hudyo at ganoon din po natatanggapin at kikilalanin ng mga Hentil. At panghuli, siya ang Panginoon. Sa pag-uumpisa pong ito ng ating pag-aaral sa buhay ng ating Panginoong Kristo, sa kapanganakan pa lamang po niya, ipinahayag na sa pamagitan ng salita ng Diyos kung sino siya, kung ano yung magiging misyon niya, kung ano yung gagawin niya, kung ano yung maisasakatuparan niya na plano ng Diyos at pangako at propesiya ng Diyos na mangyayari sa mga susunod natin na pag-aaral. At nawa po sa pagpapatuloy po natin ng pag-aaral sa buhay ng ating Panginoong Hesus, ay patuloy po nating panghawakan yung mga katotohanan ito. Na siya ang Mesiyas, siya ang Diyos na nagkatawang tao, siya ang tagapagligtas at siya ang Panginoon. Wala na po tayong ibang makikita at makikilala sa ating pag-aaral, kundi ang mga katotohanan ito patungkol sa ating Panginoong Hesus. At naging posible ito at nagsimula mula sa pangako ng Diyos sa lumang tipan hanggang sa panahong ito, nagsimula nang siya ay ipinanganak. Kaya po, papurit, pasalamat po sa Panginoon sa mga katotohanan ito na patuloy po natin na nakikita, pinapahayag ng Diyos sa atin, patuloy po nating panghawakan sa pagkilala po natin kung sino ang Panginoong Hesus.